Tatlo lang sa harap. Good morning. Para nabigla kayo ah. Ako rin nabigla. Okay. Kamukha ko lang po. Kung sino man yung nasa isip nyo, kamukha ko lang yun. Hallelujah. So, before we start, let's pray. Thank you, Lord. Dakila ka, Ama. Salamat po sa umagang ito. Hallelujah. Salamat po sa napakasarap na presensya mo, Panginoon, na pinaranas mo simula pa lang ng gawain, Panginoon. Tunay, Panginoon, araw-araw di mo kami niiwan. Araw-araw mo kaming sinasamahan, Panginoon. Salamat at meron kaming Ama na mabuti, tapat at hindi nagbabago. Lord, pangunahan mo pa rin kami sa oras na ito. Naniniwala ako na napakalaki ng gagawin mo sa umagang ito. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod. Panginoon, ikaw po ang makita at marinig po nila sa umagang ito. Ang kalakasan ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang aming kaligtasan ay sa iyo, Panginoon. Salamat. Ikaw po ang mapapurihan, Panginoon, at mapasalamatan, maitanghal sa umagang ito sa aming panalangin sa pangalan ng anak na makapangyarihan na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Paano ka namang hindi sasaya? Kasama mo na ang Diyos, kasama mo pa ang kanyang mga anak. Tingnan mo yung katabi mo. Anak ng Diyos yan. Magkapatid kayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang sarap umawit. Ang sarap magpuri. Amen. Pag yung kilala mo kung sino yung pinupuri mo, na maaasahan, masasandalan. Amen. At sa umagang ito, naniniwala ako, hindi aksidente na naririto ka. Pinili mong manatili sa presensya ng Panginoon. Alam ko po, meron dito, marami sa atin, no? Kasama po kami, may mga pinagdadaanan yan. May mga problema, may mga suliranin na pinupukulang kaaway sa atin. Amen? Pero may mabuting balita. Na ang Diyos, no, bago ka palikhain, maganda ang plano sa iyo. Amen. Sabi ko nga last time nung tumayo ako rito, Sunday PM, no, makapangyarihan ng ating Diyos. Hindi ka aksidente, kapatid. Bago palikhain, hindi ang nanay mo, ang mundo. Ha? Bago palikhain ang mundo, alam na ng Diyos na lalabas ka. Na darating ka. Hindi ka nagkataon. Amen. Hindi ka aksidente sa Panginoon. Sabi nga ni Elder August, sa Diyos walang aksidente. Lahat ng nangyayari may dahilan. Amen. Even yung mga pinagdaraanan nyo, may purpose ang Panginoon dyan. Upang ilabas yung kabutihan na nasa iyo. Sabi nga, di ba, ang ginto, para mapatunayang tunay ang ginto, idadaan sa apoy. Inaalaw ng Panginoon para makita niya ang puso mo. Pwede ka namang pitikin ng Panginoon, akin ka na lang talaga eh. Pero hindi tayo nilikha ng Panginoon na robot. Binigyan ka ng sariling pag-iisip. Binigyan ka ng sariling kaalaman para piliin siya. Amen. Choice mo kung pipiliin mo ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. At ang title ng ating pag-uusapan ngayon, Choose the Right Priorities. Sa Tagalog, piliin ang tamang oportunidad o prioridad. Amen. Alam ko po, bawat isa sa atin, may mga priority sa ating buhay. Amen? Sige, tanungin nyo yung sarili nyo. Next slide. Okay. So sabi diyan, no, ito yung meaning ng revival. No, marami na tayo napakinggan. Pinaliwanag na, dagdagan ko lang ng konti. No? Revival is spiritual awakening that rekindles our love for God.
Na pag sinabing rekindles, sindihang muli. O balikang muli. Amen. Pag-alabing muli yung ating pag-ibig sa Panginoon. Amen. It is renewing our commitment to His purpose. Hello. Tanongin mo kapatid, katabi mo, kapatid. Kamusta commitment mo sa Panginoon? Amen. Na marami sa atin matagal na sa Panginoon. Merong pinagagawa si Lord sa iyo. May commitment ka sa Kanya. Pero hindi mo pa nagagawa. Ikaw ba to? Amen? O marahil, iba sa atin, o marami sa atin, okay? Meron naman, nasa ministry na. Pero kapatid, kamusta naman? Ikaw ba yung lingkod na aandap-andap? Hello, tahimik nyo Na ang iyong paglilingkod ay nakabase sa iyong pakiramdam, sa iyong sitwasyon. Ang ganda nga ng inawit natin kanina Ano man ang maging sitwasyon, ano man ang pagkakataon, ikay pupurihin. No? Ngayon ko lang siya narinig ng buo. Narinig ko na yan, kaso putol-putol. Pero kanina habang inaawit, nagre-rema. Nagre-rema sa akin yung awitin. Bakit? Totoo Ano man ang pagkakataon at sitwasyon, kasama mo si Lord. Kaya yung ministry na meron tayo, dapat binibigyan natin ng halaga. Hindi nakabase sa pakiramdam. Kasi hindi ka iniiwan ng Panginoon, kapatid. Minsan, ang sarap-sarap maglingkod pag okay ang sitwasyon mo. Pero paano ka pag hindi pabor sa'yo ang panahon? Hello, marami sa atin nawawala. Tingnan mo yung katabi mo, siya ba yan? Hindi yan. Pero ang ganda ng inawit natin, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Mag-focus tayo sa Kanya, huwag sa sitwasyon, huwag sa sarili. Madalas, maraming ganito. Ang tao, ang isang Kristiyano, nakapokus sa pangangailangan niya Sa sarili niya. Amen. Iba ang sitwasyon, nawawala, walang ganang maglingkod. Hello, hinahanap ng kanyang leader, ng kanyang mga minister na kasama. Amen? Kasi nakapokus ka sa sarili mo. Hello, ang paglilingkod natin, ang focus sa nag-iisa, sa Panginoon. Sige po, palakpakan natin si Lord. Kaya kapatid, kung ikaw tong kailangang i-renew yung commitment mo, ibalik sa kanyang plano, you need revival. Every one of us needs revival. Kasama po kami. Kasi even mga leaders, dumadaan po yan sa problema. Hindi po kami exempted. Amen? Kaya laging tinatanong ni Pastor sa inyo o namin, hello, ilan sa inyo ang nangangamusta sa mga leaders nyo? Kasi madalas kayo nakapokus sa sarili nyo Amen? Kaya ako, pag may nangangamusta sa akin, mga kapatid, ina-appreciate po namin. Kasi nararanasan namin yung nararanasan ni Pastor Tony. Amen. Hello, ang commitment natin hindi sa leader. Sa Diyos, sa Panginoon. Sabi ko to minsan, nung nag-sign up ka, bilang ministry member, nag-sign up ka ng commitment sa Panginoon. And I hope hindi kayo napilitan lang. Hindi kayo napasama lang dahil nandyan yung kaibigan nyo. Hello? Amen? Nandun kayo dahil diyan kayo nilagay ng Panginoon. Amen? Hindi dahil kung kanino pa man.
kapag nandun na kayo, tayuan nyo yung commitment nyo sa Panginoon. Amen. At sigurado ang salita ng Panginoon, di kanya pagkukulangin. Walang lingkod ng Diyos, mga kapatid, na pinabayaan niya. Amen? Lahat ng ginamit niya, hindi niya iniwan. Hindi niya pinabayaan. Palakpakan natin si Lord. So realign our hearts to God. Kung medyo feeling mo, nanlamig ka sa Panginoon, hello. Balik sa Word of God. Balik sa kanyang purpose. Balik sa kanyang kalooban. Amen? Reevaluate what is truly matters. Amen. So next, ito na po yung tanong. What are your priorities? Sige, seryosohin mo yung tanong na yan sa sarili mo. Kapatid, ano ba yung prioridad mo sa buhay mo? No? Actually, halos lahat naman tayo sa natural, ang mga priority natin, sa mga, especially sa mga nag-aaral, mga kabataan, mag-aaral. Tama? Ay tanungin ko kayo, mga kabataan, yun ba talaga priority nyo? Nag-aaral ba talaga kayo? Naghahanap ba kayo ng karunungan sa eskwelahan? O iba hinahanap nyo? Hello? Sa season nyo ng pag-aaral, mag-aaral muna. Yan ang season nyo eh. Amen? There is a time for everything. May kanya-kanyang panahon yan. No? Kaya yung pagrerelasyon, tsaka na yan. Unahin nyo yung pag-aaral. Huwag nyo kaming tularan, na Pastor Pin. Amen. Okay? Sa mga magulang naman, taas ang kamay ng mga magulang. Yan. No, halos lahat naman, ang priority natin, makapag-provide. Makapaghanap buhay para sa ating pamilya. Sa mga nagnenegosyo. Amen. Hindi po masama yan. Kaso, merong word of God na mas dapat nating maunawaan. Amen. Sige, next. Sabi po dyan, no? Sabi actually nabanggit ito ni Pastor Tony the last time, no? Okay? Nevertheless, I have this against you. Meron akong laban sa'yo na merong hinanakit ang Panginoon. Sabi niya, that you have left your first love. Pag sinabing left, iniwan ang iyong unang pag-ibig. Sabi ng Panginoon sa Revelations 2, chapter 4. Next, verse 5. Remember therefore from where you have fallen. Huwag mo raw pong kalimutan kung saan ka nadapa, kung saan ka nagkamali nung una. Repent, magsisi. Hello, and do the first works at gawin mong uli yung dati mong ginagawa nung una. Amen. Or else, I will come to you quickly and remove your lampstand. Kung hindi, pupuntahan kita, no? At tatanggalin ko ang iyong ilawan, malibang ikaw ay magsisi. Amen. Yung prayer kanina kung narinig nyo, ni Sab, nung siya'y nagpapaawit, iwan na natin. Yung mga nagawa nating mali, kalimutan mo na, balik ka na sa Panginoon. Amen. Kaya minsan nawawala yung init natin sa paglilingkod dahil alam natin sa sarili natin, meron tayong nagawa na hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. Tama po. Yan. Nakikinig kayo, kaya kayo tahimik. No? Bawal matulog. Hindi po ito hotel. Church to. Joke lang po. Okay. So, kaya tayo minsan nanlalamig sa Panginoon.
No? Pagka meron tayong sitwasyon sa buhay natin na may pinagdaraanan, no, mas pinipili nating i-meditate yung problema o may nagawang kasalanan. Tama. Kaya the Lord reminded us, ang sabi niya, repent. Magsisi. Genuine repentance para magkaroon ng genuine revival. Amen. Kasi pag emotion lang yan, hindi yan tatagal. Katulad yan ng pinag-aaralan natin sa 1-to-1, dalawang klase ng pagsisisi. Isang godly repentance, isang worldly repentance. Pag worldly, nalungkot ka lang. Dahil nalaman yung nagawa mong pagkukulang. Paglipas ng panahon, nakalimutan na, balik sa dati. Pero ang godly repentance, ito yung kalungkutan, no? Yung nanggagaling sa puso mo dahil naisip mo na yung Diyos na banal, nasaktan mo sa nagawa mo. At yun yung nagpupush sa atin para ibalik yung dating pag-ibig at sumunod uli sa kalooban ng Panginoon. Kapag yun ang naranasan mo, kapatid, kahit di ka na lumapit dito at magpa-pray, revival is coming. Amen? Maaring lapit ka na lapit dito kapag nagpapatawag ang ating mga pastor para ipanalangin ka. Pero pag hindi mo binuksan ang puso mo, walang repentance, paulit-ulit lang. Para kang Israelites na nasa ilang, paikot-ikot sa ilang, hindi mo nararanasan ang plano ng Diyos sa iyo. Palakpakan po natin si Lord. Sino rito may asawa? Taas kamay. Naalala nyo, nung na-in love kayo dyan? Kung katabi nyo ang asawa mo, tignan mo, sa asawa ko. Hello, happy birthday. Naalala nyo, nung na-in love kayo sa asawa nyo, nung girlfriend nyo pa yan o boyfriend nyo pa yan, hello, lahat gagawin mo. Amen. Kahit napaka-imposible, sasabihin mo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang, asan na? Yung pala, kwintas lang na between. Amen. Pero nung napangasawa mo na, overtime, na busy ka sa trabaho, yung isa na busy sa mga anak, binigyan mo ng maraming anak eh. Amen. Nabisi na, nakalimutan na yung pangako na pag-ibig. Amen. Nanlamig. Hindi na nakakapag-usap. Kayo ba yan? Kanya-kanya na ng buhay. Nasa isang bubong lang. Amen. Kailangan yung i-revive yung relationship nyo. Yun yung sinasabi ng Revelations 2:5. Nakalimutan mo. May commitment ka sa akin. Dapat nag-i-involve ka kung saan kita nilagay. Amen. Pero nakalimutan mo, natangay ka ng mga maling kaisipan, ng problema, ng pangangailangan. Ulitin ko po, baka ma-misinterpret nyo. Hindi po masamang maghanap buhay. Hindi po masamang magnegosyo. Hindi masamang mag-aral. Pero ano ba ang priority mo? Amen? Kasi pag inalis mo na sa Panginoon, inalis mo ang Panginoon, dyan sa ginagawa mo. Ang ganda nga na shinare ni Pastor Pin, the last time, nasa, ano kami, saan ba yun? Ugbo? Coffee shop, no? Si Jesus Christ, nung nangaral, ginamit niya yung bangka ni Peter, na ginagamit ni Peter sa kanyang kabuhayan. Ginamit niya para mag-share ng Word of God. Ganda na revelation. Ganon din po tayo. Meron kang negosyo, meron kang hanap buhay,
Gamitin mo, wag mong alisin ng Panginoon. That's our priority. Pero kung yung negosyo mo, yung hanap buhay mo, ang naglalayo sa iyo sa Panginoon, kapatid, mag-ingat ka. Baka hindi si Lord ang nagbigay niyan. Baka trap yan ng kaaway sa iyo. No? Si Satan, hindi yan nagbibihis ng pangit. Sinasabi yan dito. Nagbibihis maganda yan. O operang ka ng sexy, maganda. O operang ka ng malaking sahod. Para matempt ka. Para sakmalin mo. Tandaan nyo, si Jesus Christ, nung siya ay tinempt, ginamit ng dyablo, yung world. Inoper din sa kanya. Siya, Panginoon. Tinetempt. Tayo pa kaya? Hello. Kapatid, mag-iingat tayo. We are in the last days. Sabi nga, even mga mangangaral, madadaya. Wala pong exempted. Kaya pag tayo po ay lalayo sa Word of God, no, Sunday ngayon, Thursday, pwede namang umaten, pero mas pinili mo yung bagay, ulitin ko na, hindi masamang maghanap buhay, pero kung kaya mo naman, magagawa mo naman, gawin mong priority ang Panginoon. Huwag mo siyang gawing paningit. Amen. Kung kailan ka lang komportable, kung kailan ka lang available, amen. Kung kailan lang mas pabor sa iyo ang panahon. Hindi ganon. Ang paglilingkod. Amen. Sige, next. Sabi diyan, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Dahil sa hindi natin pagsang-ayon, wala na tayong sinusunod sa plano ng Panginoon. Lumayo tayo sa kanyang kalooban. Nasabi diyan, marami ang nanlamig. Pwede po ba makahingi ng tubig pero hindi malamig? No, the love of many will grow cold. Dahil mas gusto natin yung flesh natin ang nasusunod. Yung sarili nating kalooban. Amen. And verse 13. Sabi diyan, but he who endures to the end shall be saved. Siya po na magtitiis. Tawag nito, magtatagumpay ay siyang maliligtas. Hello, sino rito ang matatag sa Panginoon? Hello, sino rito ang mananatili sa Panginoon? Madali magsabi yan. Amen. Pero makikita yan pag meron ka ng sitwasyon. Amen. Na kahit gaanong kabigat, yung inawit natin kanina, ano man ang maging sitwasyon, ano man ang iyong panahon na meron ka, mas pipiliin mong purihin ang Panginoon. Amen? Hindi po yan sa salita. Makikita yan ng Diyos sa ating puso. Hello. Sige, next. Sabi diyan, revival is more than emotional experiences. Parang nasabi yan yung word ni Mean nung binabasa natin last week. Tama, Pastor, no? Revival is more than emotional experiences or experience. It is a transformation process that realigns our priorities according to God's plan. Hello, hindi siya emosyon, kapatid. Kasi nga pag emosyon, panandalian lang yan. Dapat yan galing sa puso. Bumubukal sa puso mo. Yung genuine revival, galing sa Panginoon, na nangusap sa iyo ang Diyos. Kahit hindi umaawit sa sarili mong panalangin, sa sarili mong pagbabasa ng Word of God, nangungusap na po ang Panginoon dyan. Amen. Hindi ka mare-revive, nandiyan ka lang sa kalsada. May problema ka, pero mas pinili mong lumayo sa Panginoon at wala rito sa kanyang gawain, walang revival ron. Magsisimula ang revival sa iyo. Decision mo.
kung pipiliin mo ang Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ng mga naririto ngayon. Amen? Every Sunday, naririto. Yung iba, Thursday, nandito rin. Kasi alam nila, kailangan nila ng Word of God. Amen. Next. Sabi diyan, when God revives our hearts, we begin to see the true value of seeking God's kingdom first. Living for His glory. Uunahin mo ang kanyang kaharian. Bakit? Kasi ang Diyos inuna ka, kapatid. Amen. Pinili ka ng Diyos. Higit sa lahat, pinahalagahan ka ng Diyos. Tayo. Hello. Hindi nga tayo iniwan ni Lord. Ang ganda ng inawit talaga natin eh. Nagre-rema sa akin. Bumabalik. Araw-araw. Sasamahan tayo ng Panginoon. Araw-araw, di tayo iniwan ng Panginoon. Araw-araw, kapatid. Walang sitwasyon ng buhay mo na nawala si Lord. Amen? Walang segundo ng buhay mo na iniwan ka ng Diyos, kapatid. Wala. Alam niyo kung ano masakit na katotohanan? Tayo ang nang-iwan sa Diyos. Amen. Tayo po ba? Yes, tayo. Okay. Sige po, next slide. Sabi po rito, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Tingnan niyo yung principle ng Panginoon. Madalas kong sabihin, minsan ito nababago. God is inviting us. God is telling us to trust Him. How? By seeking first His kingdom. Make Him your priorities, our priorities. Amen. Kaya minsan tayo naguguluhan, nalilito, nagkukulang kasi binabago natin, binabaligtad natin. Amen. Ang sabi po dyan, seek Him first. Amen. Yung mga pangangailangan mo, yung mga needs mo, idaragdag na lang po eh. Kaya tinanong ko kayo kanina, kamusta po yung commitment nyo eh? Kasi para magkaroon kayo ng tunay na kagalakan sa Panginoon, tunay na kapayapaan, hindi kayo nag-aalala. Hello, aamin kaya rito, pag pinataas ko kami, sino rito nag-aalala? Hello? Sino rito nagugulumihanan? Gusto nyong mawala yan? Hello? Sundin nyo to. Huwag nyong baguhin. Unahin natin siya. Amen? Kasi may pangakong kasama yan eh. All these things. Lahat, kapatid. Sa lahat ng area ng buhay mo. Sa financial mo, sa emotion, sa relationship mo, sa lahat. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Lahat ng bagay nasa atin, laging dinideklara yan eh. Pag nasa Panginoon ka, nasa iyo ang lahat. Kumpleto ka sa Panginoon. Amen. Kung uunahin mo ang kanyang kaharian, yung kanyang kalooban, ang kanyang katwiran, kapatid, mararanasan mo yung kagalakan sa Panginoon. Hindi nagbabago yan eh. Yan talaga ang formula. Hindi mo pwedeng baliktarin na mag-alala ka muna, ikaw ang didiskarte sa sarili mo, ikaw ang gagawa para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Mali. Ang sabi ng Panginoon, unahin siya. Unahin ang kanyang kalooban, ang kanyang katwiran, lahat ng bagay, idaragdag. Palakpakan natin si Lord. Ang hina, the best na palakpak sa Panginoon. Sino rito nasubukan na magpagawa ng bahay? Hello. Halimbawa, magpapagawa tayo. Yan, si Kuya Bernard, no? Meron ba rito magpapagawa ng gusali o bahay, uunahin mo munang ilatag o ilagay yung mga pangdekorasyon mo?
No? Yung mga gusto mong palamuti, inuna mo. Hindi mo inuna yung pundasyon. Amen. Pag ganun ang ginawa mo, darating ang panahon, yung gusali na yon, guguho. Kasi mali yung priority mo eh. At lahat ng dekorasyon mong pinaglalagay, bagsak din. Sayang. So ano po dapat natin gawin? Unahin yung dapat unahin. Yung priority natin. Maging tama. Kaya yung title natin Choose the Right Priorities. Amen? Okay. Sabi po diyan ng Romans 14:17, no? Kaya napaka-importante ng revival. Ibabalik niya tayo sa ire-realign niya tayo dun sa kanyang kalooban. Sabi po diyan ng Romans 14:17, for the kingdom of God is not eating and drinking, no? But righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. No, ulitin ko, hindi masama, no, na tayo'y maging abala para sa ating kakainin, para sa ating iinumin. Pero sabi ng Panginoon, hindi dyan ang focus eh. Kasi may pangako naman siya, pag binalikan mo yung Matthew 6:33, alam naman natin yan, yung mga naunang verse, sino rito? No, ang nangangailangan ng mga kanilang damit, pagkain, tirahan, o kaya walang problema dyan. Pero sabi ng Panginoon, unahin niyo yung kaharian ko, yung aking katwiran, lahat ng yan. Idaragdag. Amen. So sabi diyan, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Para maranasan mo yung joy, kapatid, doon ka sa righteousness ng Panginoon. Manatili ka sa kanyang kalooban, sa kanyang katwiran. Hello. Iwan mo na yung kalooban mo, itong self-will mo, surrender mo kay God. Surrender. Hello. Hindi naman mape-perfect eh. Kahit kami may mga kailangan pang isurrender minsan, di ba? Minsan nangunguna pa rin yung sarili nating will, yung kagustuhan natin. Pero ang Panginoon nakatingin sa puso mo. Alam niyang willing ka. Hello. Willing ka ba? Alam ng Panginoon, willing ka. At bibigyan kanya ng kalakasan para mapagtagumpayan mo yan. Palakpakan natin si Lord. Kaya sabi diyan, joy in the Holy Spirit. Nasa kanya ang kagalakan eh. Kasi bunga niya yan eh. Bunga ng Espiritu ay kasama yan. Joy. Shout for joy. Okay, next. Sabi po diyan, sabi ni Pablo, but what things were gain to me? Pag sinabing gain, yung mapapakinabangan. No? Anumang bagay na mapapakinabangan sa akin, sabi ni Pablo, this I have counted loss for Christ. Itinuring niyang kawalan. Para kanino? Para sa Panginoon. Yung mga bagay na para sa Kanya ay magiging kapakinabangan, itinuring niyang kawalan. Para sa Panginoong Jesus. Amen? Sabi ng verse 8, yet indeed I also count all, lahat daw ng bagay, yes, sabi niya, ang totoo niyan, lahat ng bagay, itinuring ko ng kawalan. Para, for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, para sa kanyang dakilang pagkakaalam, pagkakakilala kay Kristo na kanyang Panginoon. At ang sabi niya dyan, for whom I have suffered, tiniis ko, nagtiis ako, na ako'y mawalan sa lahat ng bagay, no? At lahat ng ito para sa akin ay baliwala na. Basura na lang kay Pablo. Para lang makamtan niya si Kristo. Sinong inuna niya? Sinong priority ni Pablo? Yung Panginoon na kanyang pinaglilingkuran.
Amen? Alam naman natin si Pablo, hindi naman mahirap yan eh. Mahirap ba siya? Hindi. Meron niya, matalino yan. Amen? Pero sabi niya, nung na-encounter niya ang Panginoon, alam niya na priority niya. Oo, may pangangailangan siya, pero alam niya, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Hello, kailangan niya ring mabuhay kahit mag-isa lang siya. Kailangan kong kumain. Pero alam niya sa kanyang pananatili, sa pagkakatawag, sa calling niya sa Panginoon, kung saan siya nilagay. Walang bagay na makakapagpatalo sa kanya dahil yung pinaglilingkuran niya ay nagtagumpay. Hindi siya mawawalan kahit yung material lang mawawala sa kanya eh. Amen? Ibig sabihin ni Pablo dyan, yung mga distraction, yung magiging hadlang para sa paggawa niya sa kalooban ng Panginoon, hello, isiniisan tabi niya. Parang gano'n. No? Parang yung mga manlalaro o atleta. Halimbawa, si Pacquiao, di ba? Ano po siya? Basketball player? Boxer? Okay, titignan ko lang kung gumagana pa yung utak nyo, no? Si Pacquiao, nagte-training yan. Ang focus niya dun sa goal niyang makuha yung belt. So, lahat ng distraction, inaalis niya. No, kahit yung kaaway niya, yung mga kaaway niya, binubuli siya, tinatrash talk siya, di niya pinapansin. Nakapokus siya sa pinagagawa sa kanya nung coach niya. Tama? Ganon din po dapat tayo. Ang goal natin, makamtan natin si Kristo. Kaya ang sabi, ang mananatili hanggang huli, ang magiging tapat hanggang wakas, siyang maliligtas. Hello, hindi tayo naligtas. Okay ka nang nakaupo dyan. Sinabi nga ni Pastor Tony last week, hindi kayo dapat nananatili diyang nakaupo. Amen. Lahat tayo, tinawag ng Panginoon. Lahat po ba? Yes. Kaya kayo naririyan kasi tinuturuan kayo, dinidisciple kayo, even as na pastor na, kailangan din namin ng discipler. Amen. Hello, wala sa ating okay na. Wala sa ating matatag na, lahat tayo. Kailangan pa rin magpakalakas sa Panginoon. Hello. Kaya dapat ang focus natin ay yung pinagagawa ni Kristo. Ulitin ko po, hindi po masama yung ginagawa natin everyday. Basta ginagawa natin sa pamilya natin, sa kinabukasan natin. Pero wag niyong kalimutan, alam ng Diyos ang kinabukasan mo. Minsan yung kinabukasan mo, ikaw ang gumagawa, pero i-align mo siya. Yung priority mo, kapatid, i-align mo sa Panginoon. Kasi yun ang sure win. Yun yung pangmatagalan dahil yun yung plano sa iyo ng Panginoon bago palikhain ang mundong ito. May plano na siya sa iyo. Huwag kang gumawa ng plano mo. Oo, maganda plano mo. Pero mas maganda pag i-align mo sa plano ni Lord yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapatid, napakaganda ng plano ng Diyos sa iyo. Sige po, next. Sabi po dyan, revival helps us realize that knowing Christ is the ultimate grand prize and helps us to focus to what's God's priority according to His plan. So, pag sinamarize mo naman yan, i-realign ka lang naman yan. Doon sa plano ng Diyos, hindi sa plano mo. Amen? Pag na-experience mo yung genuine revival, marirealign ka. Mawawala yung sarili mong kagustuhan. At papalitan ng Diyos yan nung sa Kanya. Sino po gusto nun? Taas kamay. Be ready, be ready.
Amen? Kasi gagamitin tayo ni Lord eh. Tayo, hindi kami. Amen? Gagamitin po tayo ng Panginoon. Okay, next. Sabi po dyan ng Matthew 16:26, "For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul?" Okay? So, wala pong masama na tayo naghahanap buhay. Dumami ang ating kayamanan. Pero sabi rin ng Bible, no, we cannot serve two master. Either you hate the one and love the other. Amen? Sinasabi doon, master. Ibig sabihin, dapat isa lang ang master natin. Yung world, dapat ang master noon, tayo. Katulad ng pera, hindi po yan masama. Pero pag ginawa mong master yan, doon papasok, you cannot serve two master. Dapat yung pera, ikaw ang nagpapasunod. Amen. Kasi binigay yan ng Panginoon para gamitin for His glory. Amen. For His kingdom. Para tayo'y makahayo. No, katulad sa men's, nakahahayo kami. Kasi merong kaming pondo na ginagamit. Amen. To reach out. No, tumutulong kami sa mga kapatid, sa mga katatayan na may nangangailangan at nakakapag-share ng word. Yun dapat nagiging ikaw ang master nung pondo na yon. Hindi ikaw yung pinagagalaw niya sa kasamaan. Amen. So hindi po masama na tayo'y gumagawa para magkamal tayo ng yaman ng mundo. Pero dapat ikaw ang master ng world. Sabi nga ni Sister Amiga last Thursday, we are the light. Tayo dapat yung nakaka-influence sa earth. Hindi tayo yung natatangay. We are the salt. No? Tayo yung, kumbaga sa isda, yung asin kumakapit sa isda. Hindi yung isda ang kumakapit sa sa asin. Hello. No, yung asin lasang wala na lasa. Okay, next po. Sabi po diyan, sino nakakaalam nitong Hagay? Hagay chapter 1 verse 4. Sabi po rito, "Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses and this temple to lie in ruins?" No, sa Tagalog, maaatim niyo po ba mga kapatid, sabi diyan ng Panginoon, ng kausap diyan, mga mananampalataya, mamamayan ng Diyos, na kayo ay naninirahan sa magagarang bahay na inyong tinitirahan. Amen. And this temple lie in ruins. Itong templo ay wasak. Yung templo ng Diyos. Sabi ng verse 2, "Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways." Pag-isipan nyo. Hello. Bawal matulog Next. Sabi diyan, you have sown much. Sa Tagalog, naghasik daw po o nagtanim ng marami. Pero, umani ng kaunti. Hello, kumain kayo. Pero kulang. Gutom ka pa rin. Uminom ka, pero hindi sapat. Pag hindi sapat, kulang pa rin. You clothe yourselves, but no one is warm. Yes, nakapananamit ka, pero giniginaw ka pa rin. And he who earns wages, siya na tumatanggap ng sahod. Sino rito tumatanggap ng sahod? Sa mga naghahanap buhay. Tumatanggap, kumikita, pero sabi diyan, yung kita para lang nailagay sa isang lalagyang butas. Amen. Next. Ang sabi po diyan, thus says the Lord of hosts, consider your ways. Pag-isipan nyo kung bakit nangyayari. Amen?
Meron pa ba? Go up to the mountains and bring wood and build my... Unahin daw po yung kanyang templo. Amen. That I may take pleasure. Masiyahan ako in it and be glorified. At ako'y maparangalan. Sabi ng Panginoon. Hello. Ang kausap niya dyan, mga mamamayan ng Diyos. Kasi po, marahil tayo, inuuna natin yung sarili nating pangangailangan. Amen. Nakapokus tayo sa sarili natin. Pero sabi nga, true teacher Kat, di po ba? Our church is small. Pero merong big mandate. Nasaan ka? Inuuna mo yung pansarili mo, kailangan ka ng Panginoon sa kanyang templo, sa kanyang iglesia. Hinahayaan mo, okay ka, nasa comfort zone ka. Pero may pinagagawa si Lord sa atin, kapatid. Hello, may mga nag-aanyaya na makisama kayo sa mga pinagagawa rito. May mga prayer and fasting, may mga evangelism. Hello, tignan mo yung katabi mo, kapatid. Nasaan ka nung panahon na yon? Ala. Tulog. Abala. Abala sa sapang sarili. Ulitin ko ulit Hindi po masama yan. Pero kapag kaya nyo naman kapatid, unahin ang pinagagawa ng Panginoon. Bigyan nyo naman ng panahon. Aray. Tama po ba? Yes. Tama kasi priority natin dapat, pinakikita dyan ng Panginoon, i-priority yung kanyang templo. Amen? Okay kayo, maganda yung ginagawa nyo, tuwan-tuwa kayo sa pag-aaral nyo, walang masama dyan, pero pag kailangan ka, dapat naririto ka. Give time. Bigyan ng priority, pinagagawa ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Next. Bibigyan ko lang kayo ng 4 na puntos rito. To realign kasama ako, our priorities, go back to the Word of God. Binanggit na yan, no? Wala na po kayong bagong maririnig Hindi na po mga bago talaga yan, no? Ang magbabago lang dapat dito yung response nyo. Amen? Yung response nyo sa mga napapakinggan yung Word of God. Sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 2, like a newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Katulad daw ng isang sanggol, dapat daw tayo nagke-crave. Pag sinabi nagke-crave, natatakam. Tama? Para kang laging gutom sa kanyang salita. Amen. Sino rito laging gutom? Taas ang kamay. Mahina Last month, nag-fasting po kami. Saturday ng worship team. No? Yung last Saturday. So, nung Saturday na yon, fasting po ang whole team. Nagkita kami ng 5 p.m. dito sa church para sabay-sabay kaming mag-break. Pero before we break, nag-sharing kami ng Word of God. Umawit kami sa Panginoon. Pagkatas ng awitan, ang favorite naming pang-break, ano yun? Lugaw. Lagi naman po yun So, ang tagaluto namin, siyempre, refresh. No? Salamat po sa refresh team, pangunguna ni Ate B at Ate Weng. No? Lagi naman pong lugaw yung aming pang-break. So, ngayon nung break na po, sabi nung, hindi ko na babanggitin yung pangalan, parang masarap yung lugaw ngayon Sabi ko naman,
Parehas lang naman ang ano yan eh. Siya din yung nagluto last month. Parang sinabi mong hindi masarap yung yung nakaraan. Hello, may sumagot, gutom ka lang. No? Hindi, parang masarap yung lugaw ngayon. No, parang gano'n nga po. Hindi, gutom ka lang. Dahil gutom nga, nag-fasting eh. Pabalik-balik dun sa kaldero. Ako, hindi ko pa nasisimulan yung isang cup ko. Yung mga kasama ko, nakailang balik na. No, halos maubos yung isang kaldero. 15 lang kami, pero ang ginawa ni ate yun, pang 50 ata yun. Nakakatao, no? Pero nga, yun nga, ang punto ko is halos maubos. Bakit? Gutom. Pabalik-balik. My point is, dapat ganun po tayo. Sa Word of God, lagi kang nagke-crave, gutom ka. Dinidesire mo. Binabalik-balikan mo. Magbibigay kasi ng kalakasan sa atin yun, not physically, but spiritually. To realign ourselves ulit, ma-revive tayo, go back to the Word. Kasi wala namang ibang magre-revive sa atin kundi ang salita ng Diyos eh. Amen. Sabi nga ng John chapter 1 verse 1, di ba? No? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin, yung salita kasi makapangyarihan. Bakit? Diyos siya eh. Yung mismong salita na binabasa mo, Diyos, galing sa Diyos. Amen. Kaya para ma-experience po natin, mga kapatid, yung revival, go back to the Word. Mauhaw ka. Amen. Naalala ko nung bago po akong Kristiyano, sobrang uhaw ko sa salita ng Panginoon. Alam ni Amiga yan. Halos gusto kong tapusin sa isang gabi yung Biblia. Sa sobrang uhaw ko sa salita ng Diyos. Ang nagiging routine ko, pag galing ko sa trabaho, pag uwi ko ng mga 6:00, naghahanap na ako ng dinner kasi gusto ko after dinner, simulan ko na magbasa. Naabot na ako na 11:00, 12:00, pagbabasa. Yung uhaw. Nagkaroon ka ng hunger sa Word, nagbigay ng kalakasan sa iyo at yun yung nagbabago ng buhay. Amen. So yun dapat yung i-desire natin sa Panginoon. Crave pure spiritual milk. Nasain natin. Yung salita ng Diyos, bumalik tayo sa salita. Kaya lagi naming nire-remind. Remind. Lagi kami nagre-remind. Kaso nga po, ang pagbabago rito, yung response nyo. Kasi hindi naman po kami ang magbabago sa inyo eh. Kami po naririto, mga leaders nyo, yung mga care group heads nyo, na nakakasama nyo sa mga online. Nariyan po yan, instrument ng Panginoon to remind you. Yan po ang gampanin namin, pero hindi namin gampanin na baguhin kayo. Gampanin na ni Lord John. At kung paano nyo i-take yung word. Amen. Kasi kahit nguyain nyo yan, pag di nyo nilulon, hindi nyo yan mapapakinabangan. Ganun din po yan. Pag binasa nyo yan, pag di nyo sinunod, hindi nyo rin mapapakinabangan. Palakpakan natin si Lord. Next, sabi po dyan, realign our priorities. Devote ourselves in prayer. Hello. Meron kaming mga dawn watch. Meron kaming morning prayer. Nakakalungkot lang. Nawawala, hinahanap namin yung iba eh. Okay lang si Pastora, nasa ano yan, nasa Bicol yan. Wala talaga dawn watch yan. Amen. Hello. Gusto nyong magkaroon ng genuine revival? Atin kayo ng mga prayer. Personal prayer. Congregational prayer. Kaya meron tayong every quarter na prayer and fasting sa the whole church, tama? Pero sa ministry ni Pastor Felix, no, nag-i-invite siya ng monthly
Prayer and fasting. At yan naman po talaga ay kailangan ng church. Amen. Hindi gagalaw ang banal na spirito pag walang prayer. Kasi hindi naman sa galing natin yan eh. Ang move, ang pagkilos ng Panginoon ay wala sa ating lakas. Kundi nasa sa lakas at kapangyarihan ng kanyang banal na spirito. Nakadepende lamang po tayo ron. Kaya napaka-blessed natin dito sa church kasi nagkakaroon po ng ganyan. No, na dati, nagsimula tayo sa old church, no? Nakaligtaan natin niya, aminin na natin. Pero as time goes by, kasi nga gagamitin tayo ng Panginoon, pinarealize sa atin, kailangan nyo ng prayer and fasting sa church. Palakpakan natin si Lord. Kasi kailangan nyo ng revival ng mga kapatid, including us. Alam niyo ba, kapag itong revival na to, hindi lang kayong nakaupo dyan ang nare-revive. Kami po na nagtuturo, sobrang nare-revive. Amen. Marahil parang inaantok kayo dyan na nakaupo. Pero naniniwala ako na ang Diyos kumikilos sa mga oras na ito. To realign you, go back to His purpose and plan. Marahil nakaupo ka dyan every Sunday, pero alam mo sa sarili mo, wala ka sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi tayo magamit, tayo, kasama ko. Hindi ko inaalis sarili ko. Amen. Kasi kailangan natin ma-revive lahat. Kailangan ng revival ng church, lalo na sa panahon po natin. Kasi totoo yung sinasabi ng Revelation na maraming church, tayo po yun, nilalarawan doon ang manlalamig sa Panginoon na makakalimutan ang dati niyang pag-ibig at ang gusto ng Panginoon dahil malapit na siyang bumalik, bumalik tayo. Makabalik tayo, hindi tayo datnan sa luma nating pagkatao, madatnan tayong tapat at naglilingkod sa Kanya. Kaya hindi na ito ang panahon ng pagwawalang bahala, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi na ito ang panahon ng pagwawalang bahala. Magseryoso ka na. Kailan ka pa magseseryoso? Pag huli na ang lahat. Pag tumunog na ang trompeta at marinig mo na ang sigaw ng anghel. Amen. Hanggat may pagkakataon, go back. Balik. Amen. Hanggat may hinanga ka, hanggat nabubuhay ka pa, bumalik. Sabi ng salita ng Diyos, mas pinagpala ang leyong buhay kaysa sa haring patay. Bakit? Kasi yung leyon buhay pa Yung hari nga siya, patay na siya So mas pinagpala ka, kapatid. Bakit? Buhay ka pa. Ibig sabihin, lahat ng pagkakataon nasa iyo. Mahal ka kasi ng Diyos at ayaw kanyang datnan sa ganyang sitwasyon. Gusto kanyang datnan, hindi maligamgam, kundi mainit sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Sabi po ng Psalms 51:10, create in me a clean heart. Kailangan natin yan. Dahil lahat tayo dito sa puso, dinadali ng kaaway. Kaya sabi diyan, oh God, nananalangin si David, and renew a steadfast spirit within me. Yang panalangin na yan, personal prayer yan ni David. Dapat ganun din po tayo. Yung prayer natin, lagi sa Panginoon. Laging magpapahugas. Lagi kasi tayo nagkakamali. Minsan unaware. Meron tayong nagawang pagkakamali. Kaya ngayon ang prayer ko, every time na mag-start ako in prayer, lagi akong nagpapalinis. Nagpapahugas sa dugo ng Panginoon. Kasi alam ko, kahit hindi ko alam, sinasadya o hindi, meron akong nagagawang hindi kalooban ng Panginoon. Amen. Lagi tayong mananalangin, kaya may mga personal devotion tayo dapat o may mga gathering tayong ginagawa sa sarili nating ministry. Hello, wag nating kakaligtaan ang laging manalangin.
At itong ating puso, itong puso na to, no, maging katulad ng puso ng Panginoon. Mahabagin, maawain, matulungin, mapagmahal, mapagpatawad. Kaya sabi ni David, create in me a clean heart. Amen. Sino gusto niyan? Clean heart. Lahat po dapat tayo. Hinahangad po natin yan sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Meron po ba kayong natututunan sa umagang ito? Sige po, patapos na rin naman po tayo. Promise, patapos na po. Rejoice always. Sabi ng 17, pray without ceasing. Pray without ceasing. Amen. Next, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa lahat ng pagkakataon, tayo'y magpasalamat. No? Pero ang pinupunto dyan, yung importance ng prayer sa isang lingkod ng Diyos. Sa isang lingkod ng Diyos, ha? Kung lingkod ka ng Panginoon, napakahalaga ng panalangin. Tignan mo siya bilang parang hininga na hindi ka mabubuhay pag wala yan. Ganun po dapat natin i-take ang prayer. Hindi ka mabubuhay pag hindi ka nanalangin. Kasi araw-araw nakadepende lang tayo sa kilos ng Panginoon. Hindi po natin hawak ang buhay. Sino po rito alam kung kailan siya magwawakas? Walang nakakaalam sa atin. Ang tanging nakakaalam lang ang yung creator ng life. Yung lumikha sa atin at sa iyo. Amen. Okay, next. Sabi po rito, realign our priorities, not conforming to this world. Favorite verse ni Pastor Pin. Sige, next. Num lang ako. Ang sabi po dyan, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Para ma-realign po natin yung ating mga priorities, bigyan po natin ng halaga yung will ng Panginoon. At yung importante dyan, yung sinabi dyan, renewing our mind. No? Sikapin po natin na itong pag-iisip na to, maging katulad ng pag-iisip ni Kristo. Amen? Yung kanyang priorities nung siya'y nabubuhay, yes, kailangan niyang mabuhay physically, pero alam niya ang purpose bakit siya nabuhay. Bakit siya nagkatawang tao. Ano yung plano ng Diyos sa kanya? Amen. To save the world. Yun ang tanaw niya, yun ang focus niya, kapatid. Amen. Ulitin ko, kapatid, ano man yung pinagkakaabalahan mo ngayon, di naman natin sinasantabihan eh. Pero ang gusto ng Panginoon, wag mo siyang aalisin sa picture. Dapat, kung nasa trabaho ka, kasama mo si Lord. Kung nasa sa eskwelahan ka, isama mo si Lord. Amen? Kung nasa mga conference ka, nasa mga meetings ka with the bosses, amen? Kasama mo si Lord. I-align mo yung plano mo sa plano niya. Kasi pag hindi mo siya mai-align doon mo makikita, baka wala ka sa plano ni Lord. Madali pong malaman kung naka-align ka, kapatid. Smooth, very smooth. Yung pag-aasikaso mo ng papers, walang struggle, hindi ka naiinip sa trabaho,
Masaya ka, nag-e-enjoy ka kung nasaan ka. Amen? At wala kang takot. May kagalakan sa puso mo kasi nga, nandun ka sa will ni Lord. At malalaman mo naman, pag wala ka sa will ni Lord, unang-una, wala kang kapayapaan. Ang dami mong hinahanap. Ang dami mong gustong gawin. Sino nakaranas niyan? Sa dami ng gusto mong gawin, hindi mo alam kung ano ang uunahin. Hindi sa Panginoon yun. Pag yan ang nararanasan mo, kapatid, realign yourself. Go back to the Word of God. Pray. Pray and pray. Wala tayong kayang gawin. Hiwalay sa Kanya. Meron ba? Wala. Kailangan we are always connected doon sa nagplano ng buhay natin. Kasi kapag nandun ka sa Kanyang presence, lagi kang malakas. Tingnan mo yung katabi mo, malakas yan. Lagi kang masaya, kapatid. Kasi alam mo yung priority. You choose the right path and priority. Naka-align ka kay Lord. Huwag kang lalayo doon, kapatid. Mapapahama ka. Marahil parang akala mo maganda yung nangyayari, pero sa dulo nun, pag na-reach mo na, doon mo makikita, wala pala ako sa plano ng Panginoon. Amen? Pero pa tayong last. Realign our priorities. Denying ourselves. Yung self-will mo, kapatid, yung sarili mong kalooban, surrender mo kay Lord. We must deny ourselves first. And Jesus Christ will realign us. Unless you deny yourself, hindi mo makikita the best na plano ni Lord. Hanggat nakikipaglaban niyang kalooban mo, hello, sa kalooban ng Diyos, kapatid, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Amen. Hindi mo mararanasan yung napakagandang plano ng Panginoon. Pero once you surrender, sabi nga ni Pastor Pin, surrender. Hallelujah. Tayo tayo. Once you surrender, kapatid, ang plano ng Diyos hindi magbabago. Amen? Hallelujah. Ang ganda ng plano ni Lord, if you submit yourselves to the Lord. Sabi ng last verse natin, balik mo lang sa kanina, yung last verse na, last slide na. Romans 14:17. For the kingdom of God is not eating and drinking. Yes, mahalaga yan. Kailangan natin yan physically. Amen? Pero hindi yan ang kaharian ng Diyos eh. Lahat ng yan, alam naman ni Lord eh. Sabi nga niya, alam ko pangangailangan nyo eh. Alam kong kailangan nyo ng pagkain. Alam ko kailangan nyo ng tirahan na inyong matitirahan para safe tayo. Alam ko kailangan nyo ng mga kasuotan. Nang iinumin nyo, alam ko yan. Pero hindi diyan nakapokus ang kaharian ng Diyos. Amen. Dapat nakapokus tayo dun sa tama. Sa ayon sa kalooban ng Panginoon. But righteousness and peace. May kapayapaan ba? Saan? Doon sa kalooban ng Panginoon. Enjoy in the Holy Spirit. Grabe si Lord, no?
Naniniwala ako, kapatid, na sa oras na ito, si Lord po nangungusap sa inyo. Amen? At ang gusto ng Panginoon, ibalik tayo doon sa una nating pag-ibig. Kung tayo'y nanlamig, dating masigasig sa paglilingkod, dati punong-puno ng kagalakan, pero dumating yung pagkakataon, nakaranas ka ng kakaiba, may isang pangyayari sa'yo, or may nagawa ka, kapatid, na hindi kalooban ng Diyos. Napakayaman ng biyaya ng Panginoon. At gusto kanyang palakasin muli dahil gagamitin ka ni Lord. Sino rito alam, gagamitin pa siya ng Panginoon? Itaas ang kamay sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Siya ay mabuti. Siya ay tapat. Ayaw niya na darating siya na tayo ay nanlulupaypay. Gusto niya datnan tayo na nasa katagumpayan. Yes, dumaraan sa problema. Pero araw-araw, sinasamahan tayo ng Panginoon. Araw-araw, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Dahil gusto niya araw-araw, maranasan mo ang kagalakan at kasiyahan sa kanyang presensya. Kapatid, hindi ka kayang pabagsakin ng kaaway dahil tinalo niya na yan eh. Dinadaya niya lang tayo ngayon. At sa oras na ito, nais ko po kayo panalangin. Pero before po tayo manalangin, pwede ba nating awitin yung inawit natin kanina? Hallelujah. Hello, praise. Hallelujah. Let's continue to sing this song po. Jesus. We've seen what you can do, oh God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison, 'cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. That is overcome. Hallelujah. You've already won. Oh God of revival, you rose in victory.
city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains in the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Days overcome. You've already won. Oh God of revival. Oh God of revival. Yes, Lord. Oh, Spirit, hallelujah. The darkest night, the darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Days overcome. You've already won. Oh God of revival, come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains in the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains in the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken your city. Yes. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains in the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Rabababa, sikara, handera, bababa, handarara. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, gisingin mo po, Panginoon, ang espiritu ng bawat anak mo na naririto ngayon, Panginoon. Revive us now, Lord. We all need revival, Panginoon. We cannot do everything without your presence, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon, wala kaming kayang gawin. And Lord, salamat po sa iyong salita, Panginoon. Na nagbigay sa amin ng kalakasan sa oras na ito. That reminded us, oh God, Lord, na hindi na po ito ang panahon para magbaliwala, Panginoon, sa mga gagawin mo. Lord, naniniwala ako, marami kang kinausap dito. Marami kang gagamitin, Panginoon. Kailangan ka namin, Lord, ng bagong kalakasan, bagong espiritu, bagong pag-iisip, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Renew our hearts, Panginoon. Create in us a pure heart. Nang sa ganon, Panginoon, kami makapaglingkod ng may katapatan at kagalakan sa iyo. Lord, nagpapakumbaba kami sa oras na ito. At inaamin namin, Panginoon, kailangan ka namin sa aming buhay. At salamat, aming Ama. Kung ikaw itong kinakausap ng Panginoon, pwede bang itaas mo ang iyong kamay sa Lord?
Kung ikaw itong nangangailangan ng panibagong kalakasan, na nakaranas ng panlalamig, na nakalimutan mo yung una mong pag-ibig sa Panginoon. Kung ikaw ito nangangailangan ng panibagong alab, pwede bang itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon at hingin mo sa oras na ito? Ang Diyos natin kailanman hindi nagdamot. Nagbibigay siya sa mga humihingi. Ano man ang iyong hingin, kaya niyang ibigay sa oras na ito. Huwag ang emosyon, kapatid, ang pairalin mo sa oras na ito. Allow the move of the Holy Spirit. Kahit di ka lumapit dyan sa kinatatayuan mo, kaya kang katagpuin ng Panginoon sa oras na ito. You will align. He will align your priorities according to His plan, according to His purpose. At makikita mo, kapatid, gagamitin ka ng Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon. Dahil kasama mo siya. At kailanman ay hindi ka iniwan ng Panginoon, repent kung ano man yung nagawa mo sa oras na ito. Ng mga nagdaang panahon, buwan, taon, kung may nagawa ka na alam mo hindi nakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon, repent and go back to His Word. Go back to His plan. Ang Diyos natin ay mahabagin. And I believe right now, the Lord is touching you sa pwesto mo ngayon. Allow Him. Give Him a chance na gumawa sa buhay mo. Kalimutan mo na yung dati dahil kinalimutan na ng Panginoon yon. Kapatid, sabi ng Panginoon, mahal ka niya. Alam ko ang pinagdaraanan mo. Alam ko yung nakaraan mo. Alam ko yung pagkakamali mo. Hinihintay ko lang ihingi mo ng tawad. At sa oras na ito, pinatatawad ka ng Panginoon. Go back to me, sabi ng Panginoon. I want you. Worship me. Worship me. Dwell in me. Give me time. Bigyan mo ako ng panahon at hindi kita bibiguin, sabi ng Panginoon. Di ko alam kung sino ka. Pero mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid. Di ka niya pinabayaan, kapatid. At hindi niya magagawa yon sa anak niya. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Tanggapin mo ang kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. God will use you. God will use you, kapatid. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Lord. And I believe, Lord, marami kang pinalakas, Panginoon. At may mga pinagaling siya sa oras na ito. Hallelujah. The best na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Lord, pinupuri ka namin. At tanging sa iyo lamang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak, aming Panginoong Yesus. Ang lahat na pinalakas at pinag-alab ng Diyos ay magsabi ng